Ano ba talaga ang ginagawa ng Kamara? Yan bang ginagawa ng Kamara ay trial, mini trial o anuman? Ha? Yan bang ginagawa ng Kamara ngayon ay trial, mini trial, itong Justice Committee? Alam niyo mga kabunyog, sinagot na yan ni Congresswoman Beatrix Lustro. Ang sabi ni Congresswoman Beatrix Lustro, mayroon lang kasing gumamit ng term na mini trial. May mga kongresista na nagpa-interview. Sabi nila magkakaroon ng mini trial. Bibigyan ng pagkakataon si Sara na mag-present ng mga ebidensya niya, testigo niya. Ganon din ang complainants. Ngayon, si Sara, pwede niyang i-rebut yung mga issue sa kanya. Magpipresenta ng mga ebidensya at testigo. So, sabi ng para itong mini trial. Parang mini trial. Ibig sabihin, maliit na trial. Kasi ang trial talaga sa Senado. Ngayon, masyado nang pinapalki nitong mga DDS. Yung term na mini trial, yun na, doon na lang nakasentro. Mini trial. Dapat hindi kayo magmi-mini trial. Kahit naman ginagamit yung mini trial na term, kinurek na eh. Sinabi ng hindi kami magmi-mini trial. Mali lang yung term na mini trial. Kinurek na. Ang gagawin ng Kamara, magpipresent ng mga ebidensya at testigo, mabilisan lang. Apparently, mukhang nagamit po ang salita ninyo na mini trial. mini trial. Ako ginamit ng depensa, congresswoman. So, to explain that mini trial, no? My intention is for the people of the Philippines to understand the distinction between the process before the Justice Committee and the trial that will happen in the Senate, no? But definitely, if you will judge it from the proceeding ng Justice Committee, one, the parameter is probable cause. Mhm. Two, it is a clarificatory hearing. And three, the interpellators are the members of the Justice Committee. All of this are akin to a preliminary investigation. Alam mo, pag ina-explain ko to, Doris and Alvin, during interviews like this, sabay kong binabanggit yung preliminary investigation, mini trial, because of my sincere effort to make it understood by the ordinary Filipino people, no? Pero ang sabi nga, we do not judge it by the label, we do not judge it by the nomenclature, we do not judge it by the name. You judge it by the actions of the Justice Committee in this hearing proper. And this is not a trial, no? This is a clarificatory hearing. Alam niyo mga kabunyog ang kapareho nito? Para mabigyan ko kayo ng idea. Yung kay Duterte sa ICC. Yung kay Duterte sa ICC, di ba nag-present ng mga ebidensya at testigo yung prosecution? May mga video yung present, pero mabilisan lang. May mga video na present. Sinabi rin yung mga ebidensyang ipipresent. Sinabi rin yung mga testigong ipipresent. Yung ganun lang, mabilis. Pero yung ginawa ba doon kay Duterte, trial na? Hindi pa, pre-trial. Ang tawag nga pre-trial eh. Dito naman, hindi rin naman ito trial. Ang term kasing ginamit ng ibang kongresista, mini trial. Pero yung term na mini trial, gusto lang ipakita na dito mayroon ng presentation of evidence sa mga testigo. Pero mabilisan lang, hindi pa ito yung full-blown trial. Kaya nga walang cross-examination eh. Pinaliwanag din ni Congresswoman Beatrix Lustro, ang gagawin ng Kamara ay parang sa fiscal hearing. Ibig sabihin, bibigyan ng side yung complainants, bibigyan ng side yung yung respondent, pero wala pang cross-examination, walang full-blown trial. Kaya yung mga abogado ni Sara hindi pwedeng mag-cross-examine. Kasi hindi naman ito trial. Doon na lang sa Senado magkakaroon ng ganun. Ang linaw-linaw nun. Kumbaga, katulad ito nung kay Duterte doon sa ICC. Nag-present ang prosecution, sinabi lang, ito yung aming mga ebidensya, mabilis lang ito. Winawarningan nga nung nagpe-preside. Ano lang po kayo, 5 minutes na lang. Di ba? Kasi mabilisan lang ito. Hindi ito pwedeng masyadong mahaba kasi hindi pa naman to trial. Pero, ang pagkakaiba dito, magpipresent na ng mga ebidensya. Kahit papano, malalaman na ng Justice Committee yung mga ebidensya. Tapos, dapat sana si Sara a-attend din, i-rebat din yun. Anong masasabi niya? Kasi ang i-determine dito, probable cause. Bakit hindi ito trial? Hindi naman guilt. Sa trial, madidetermine ang guilt. Ito hindi guilt, probable cause lang. Di ba? Kaya nga, nung nagsisimula yung hearing nung March 25,
Si Rufus Rodriguez, nakakampi ni Sara, ang gusto niya, pagsalitain yung mga abogado ni Sara, ibig sabihin magko-cross-examine. Parang trial na, sabi ni Rufus Rodriguez. Kasi kapareho na rin daw ito ng criminal trial. Ano ang sabi ni Congresswoman Beatrix Listro? Hindi pa, Honorable Congressman Rufus Rodriguez, hindi pwedeng magsalita yung mga abogado ni Sara kasi hindi naman to full-blown trial. Kahit naman yung sa complainant, hindi rin. May abogado sila, pero hindi sila pwedeng magsalita, yung mga abogado nila. Ano ito eh? Hearing lang ito, parang mini trial nga. Ang linaw-linaw naman ng mga paliwanag. Kaya lang, masyado nang pinapalaki ng kampo ni Sara yung term na mini trial. Ginamit lang yung term na mini trial para ipakita sa publiko na may mga ebidensya nang ipipresent, may mga testigo nang ipipresent, may mga isusubpina na. May mga isusubpina na eh. Kaya lang, masyadong itong mga DDS, pinapalaki na yung term na ginamit na mini trial. Bawal daw yan na mini trial. Kasi daw ang trial, dapat sa Senado lang. Nilinaw naman na eh. Sa totoo lang. Ang gusto nga ni Rufus Rodriguez, dapat daw parang trial na talaga na yung mga abogado ni Sara makapagsalita rin eh. Iko-cross-examine na daw ng mga abogado ni Sara yung mga ebidensya, mga testigo. Sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, hindi. Kasi hindi naman to full-blown trial. Ano to eh, para tong preliminary investigation kung sa fiscal. Kaya ito eh, ngayon, kung ano-ano na naman ang argumento ng kampo ni Sara, trial na daw ang ginagawa, mini trial, kaya constitutional. Wala daw jurisdiction ang Kamara sa ganyan. Dahil walang jurisdiction ang Kamara dyan, unconstitutional yan, so pwede nilang dalhin na naman sa Korte Suprema yan. Sos naman. Alam nyo mga kabunyog, mga kababayan. Masyadong itong mga itong mga DDS na to, itong kampo ni Sara. Wala naman talaga kasi silang matibay na ebidensya. Wala silang pang-counter, wala silang pang-rebat. Kaya humahanap na lang ng kung ano-anong butas. Humahanap na lang ng kung ano-anong butas. O ngayon, ang butas na naman nila na ginagamit, kasi may isang kongresista or ilang kongresista na naggamit ng term na mini trial. Tapos nang ginamit yung term na mini trial, yun na, doon na nila ina-attack. Mini trial ha? Wala naman dapat mini trial, wala rin dapat trial kasi Senate yan. Ay kayo, Kamara kayo, dapat initiate lang ng impeachment. Initiation, hindi trial. Mga kabunyog, isa pang issue. Hindi daw dapat nagsusubpina ang Kamara. Dapat daw nagsusubpina sa Senado na. Doon na daw sa trial ang mga subpina. Mga kabunyog, mga kababayan. Noon nga sa hearing ng mga investigation in aid of legislation, di ba? Yung mga blue ribbon sa Senado, yung mga committee hearing sa Kamara, yung Quadcom nga nakakapagsubpina. Hindi pa yan impeachment ha, investigation in aid of legislation pa lang. Pero may power na ng subpina ad testificandum at ducis tecum. Pag hindi ka sumunod, iko-contempt ka. Ito pa kayang House Justice Committee, impeachment na ito. Di ba? Ang sinasabi kasi ng mga abogado ni Sara, wala muna dapat subpina. Bawal ang subpina. Ha? Bakit mo naman sasabihin bawal ang subpina? Sino ka? Abogado ka lang tapos sasabihin mo subpina? Bawal. May power ang Kamara na magsubpina. Ang Committee on Justice may power na magsubpina. Simpleng hearing nga ng mga committee ng Kongreso. Yung mga committee in aid of investigation in aid of legislation, may subpina yun. Ad testificandum, subpina ducis tecum. Tapos ito impeachment, sasabihin mo bawal ang subpina. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, ang gusto nitong mga abogado ni Sara, pilayan ang Kamara. Yung mga powers na nandyan sa Kamara, gusto nilang alisin. So ang ibig mo palang sabihin sa Kamara, pag nag-file ng impeachment pang complaint sa Kamara, tatanggapin niya na lang yung impeachment complaint. Hindi na siya pwedeng magsubpina. Kasi nung isang araw, maraming subpinang ginawa ang Kamara. Sinubpina si Madriaga, sinubpina si PUA, sinubpina yung Commission on Audit, sinubpina ang NBI, sinubpina ang Ombudsman. Sabi nga ng Ombudsman, susunod kami. Bakit naman bawal magsubpina? Ang sabi kasi ng mga abogado ni Sara, bawal magsubpina ang Kamara. Saan naman nakalagay yun na bawal magsubpina? Yung mga hearings nga ng Kamara in aid of legislation, yung investigation in aid of legislation, mayroong subpina na mga ginagawa. Di ba?
Di ba sinubpi na sila Kibuloy? Si Rocky nga, sinusubpi na nung ayaw. Kinukontempt eh. Napilitan si Rocky umaten. Bakit? Subpi na yun. Hindi pwedeng hindi pwedeng walang subpoena powers ang Kamara. Pagdating sa Senado, may subpoena power na naman ang Senado. Pagdating dun sa Senado, subpoena na yun, na trial. Itong subpoena ngayon sa Kamara, para itong subpoena ng piskal. Bakit? Ang piskal ba, pag nagsasagawa ng preliminary investigation, hindi pwedeng magsubpoena? Sus naman. Alam nyo itong mga abogadong ito ni Sara Duterte, 60 na nga silang abogado. Pang first year na turo yan. Ang right ang piskal, pwedeng magsubpoena. Sa conduct ng preliminary investigation, pwede yun. Bakit? Sa korte lang ba pwede magsubpoena? Ha? Alam nyo, masyado nang binabalik itong mga DDS. Sa korte lang ba pwedeng magsubpoena? Ang pwedeng mag-issue ng yung mga powers ng korte, pero yung pagsa-cite in contempt, power yan ng Kamara. Yung subpoena powers, may power niyan ang Kamara. Ano yan? Bank records ni Sara. Pwede bang isubpoena ng mga private citizen? Halimbawa isa ako sa nag-file ng impeachment kay Sara. Pwede ba akong mag-file ng impeachment kay Sara? Pwede. Kasi private citizen pwede. Ngayon, ako ba bilang private citizen, pwede akong mag-request ng bank records ni Sara? Hindi pwede. Sino ako? Private citizen ako. Dalawa lang ang pwedeng mag-issue ng subpoena ng bank records ni Sara. Court, kung may kaso sa korte, or impeachment. Habang hindi pa naman ako nagpa-file ng kaso ng impeachment, hindi ako pwedeng magsubpoena. Pero pag na-file ko na yung kaso, pwede na ako ngayong mag-request sa House ng subpoena. Ang House ngayon ang magsusubpoena. At ang bank records ay pwede lang yan i-produce ng bangko sa dalawang reason. Yung bank secrecy, hindi mo pwedeng i-invoke sa dalawang reason. Court order or impeachment. Sa case na ito, dahil impeachment ito, pwede. Kaya nga, di ba sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, pag hindi sumunod ang bangko, iko-contempt namin yan. Kasi may subpoena power ang Kamara. Di ba? Ulitin ko kung ako nag-file ng impeachment complaint, i-attach ko na ba yung bank records ni Sara? Hindi ko naman yun mai-attach. Kasi hindi naman ako pwedeng mag-request ng subpoena. Kasi nag-file pa lang ako ng impeachment complaint eh. Pero kapag ongoing na ang impeachment complaint, sufficient na informed, sufficient in substance, nasa hearing proper na ngayon, presentation na ng evidence, pwede akong humingi ng tulong sa korte, ay sa Kamara, sa Justice Committee. Pwede po bang makarequest kami ng subpoena para masubpoena yung bank records ni BP Sara? Grinant naman ng Kamara and within yun sa power ng Kamara. Di ba? Kaya yung mga sinasabi na yan, mga kabunyog, mga kababayan, mayroon ng mga naka-attach doon sa complaint. Mayroon na. Kaya lang, mayroon pang mga bagay na ang makakasubpoena lang ay ang Justice Committee. Di ba? Ano yan eh? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Halimbawa, nag-file ng complaint yung mga complainant sa impeachment ni Sara. Sinasabi na doon na isa sa testigo nilang ipepresent ay si Madriaga. Binanggit na yan doon na isa sa ipepresent nila si Madriaga. Ito bang mga complainant na ito, pwede nilang isubpoena si Madriaga? Hindi. Ang magsusubpoena kay Madriaga ay ang Kamara. Kasi sila yung may subpoena power. Kaya, maraming bagay na ang makakapagsubpoena lang, makakapag-order ay ang Kamara. Ang gustong mangyari ng kampo ni Sara, bawal na daw dapat ang subpoena. Bawal daw. Sinong nagsabing bawal ang subpoena? Gusto nila pilayan ang Kamara. Yung term na ang may power, exclusive power na mag-initiate ng impeachment complaint ay ang Kamara. Yung power na yan, mga kabunyog, ang power na yan na mag-initiate ay malawak ang power na yan. Mag-conduct ng hearings, mag-subpoena, mag-cite in contempt. Yan yung mga power sa pag-initiate ng impeachment.